Good morning, Kuya. Ako si Rica Regulano. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng croffles at kung paano ito gawing negosyo. So, meron tatlong ingredients sa paggawa ng croffles. First is ang croissant dough na tinuto ng approximately 3 to 4 hours before cooking. Second naman is ang mga spreads. And last is ang mga toppings. Sa product po natin na croffles, which is yung frozen croissant, since sa pagpe-prepare po nito, meron po siyang yeast, active sa dough niya. Sa product na to, kailangan natin ng proper towing kasi doon din nagbe-base yung lasa niya eh. Kasi kung bago siya, mas masarap po siya lutuin, mas flaky siya, mas crispy siya. So ito na po yung resulta ng umalsa na dough ng approximately 4 to 5 hours. So lulutuin na po natin. So, kaya po tinawag na croissant na niluluto siya sa waffle maker. Pwede nyo gamitin ng non-electric or electric. So, ako kasi mas prefer ko siyang gamitin ng non-electric. Basta make sure lang na maayos yung heat setup ng inyong mga waffle maker. So, sa paglalagay naman po, naka-rectangular size siya kasi pag once na flat na to siya, mag-expand pa po yung laki niya. Approximately, time na pagluluto niya is about 3 to 5 minutes or pag nakita nyo na golden brown na yung mismong dough. And kailangan nyo rin po pala siyang i-check from time to time since manual lang po yung ginagamit nating waffle maker. Ito, luto na to siya na golden brown na. And then, pwede nyo siyang i-transfer dito sa cooling rack. Make sure lang na may cooling rack kayong ginagamit para nag-circulate yung init ng dough at para maging flaky pa rin po siya pag kinain nyo. Sa cooling time po, mas prefer ko ng mga 5 to 10 minutes. So, yung first flavor na gagawin natin is cookies and cream. Sa cookies and cream naman po, ang gagamitin natin is whipped cream. So, sa whipped cream po, kahit ano naman pong brand ng whipped cream ang pwede. So, sa layering naman po, make sure lang na dahan-dahan lang siya para hindi siya maging makalat tingnan. And then, i-drizzle naman natin itong crushed Oreo. Yung whole Oreo on top. So, for the next flavor naman po, which is the Biscoff Al Capone. Naglalagay muna ako ng first layer niya para hindi kumalat yung mga almonds. Almonds on top. Then, ang next flavor po natin is Nutella Al Capone and Matcha Al Capone. Same procedure po siya. Naglalagay po muna ako ng first layer niya para po may pagdiligitan yung nuts. And another layer. Next naman po is yung Matcha Al Capone. So, same layer lang din, same procedure. So, for the filling naman po ng floss, ito po yung combination po ng mayo and condense. Ito, gumamit po tayo ng chicken. So, pwede ka pong makapag-start ng croffle business mo for as low as 1,700 pesos. Meron po siyang 1 pack na frozen croissants, which is 12 pieces po yung laman niya. Pwede na po kayo makapag-start ng negosyo doon. Then, sa akin po kasi nag-start ako ng 3,000 pesos na puhunan kasi medyo malaki po yung kinuha kong supplies. And then, sa price range naman po, pag naging croffles na po siya, pwede nyo siyang ibenta ng from 100 to 130 pesos. Depende rin po talaga siya sa mga flavors na ilalagay nyo. Kung mas mahal po yung mga nabibili nyong spreads, doon po kayo mas mag-increase ng mga price nyo po. So, yung naging business journey ko po dito sa pagbebenta po ng croffles is
Actually, nag-ano lang po talaga ako, nag-scroll online and then nakakita po ako ng business na sabi ko gusto ko siyang itry. Una ko po mga naging customers is yung mga friends ko po and yung mga kapitbahay. Later po nun, tinry ko po siyang i-upload online. Ayun po, hindi ko po ina-expect na mag-viral po siya sa social media. Doon na po nag-start na nakakatanggap ako ng mga messages, ng mga nag-i-inquire kung paano po mag-avail ng product. And then, doon na rin po nag-expand yung naging reseller na rin po ako ng croissant. Mga kasambahay, palagi nating tatandaan na sa pagnenegosyo, pag may tiyaga, may pagpapala.